ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at hindi kasama ang mga ordinansa ng mga lokal na pamahalaan. Umaasa ang MMDA na makatutulong ito upang mapalakas ang pamamahala ng trapiko gamit ang CCTV at iba pang teknolohiya para sa pagmonitor ng mga lumalabag sa batas trapiko. Sa datos ng MMDA mula na ipatigil ang NCAP noong 2022, umaabot sa higit 833,000 ang naitalang paglabag sa trapiko gamit ang mga kamera. Sa isang mosyon, iginit ng Office of the Solicitor General na hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga traffic enforcer upang masaklaw ang dami ng mga sasakyan sa lansangan, lalo na sa isinasagawang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa OSG, malaki ang may tutulong ng NCAP sa pagpapatupad ng disiplina sa kalsada at pagbawas ng mga aksidente. Panawagan naman ni Albay Representative Joey Salceda sa pamahalaan na tiyakin muna ang pagsunod sa due process at karapatan ng mga pedestrian bago ganap na ipatupad ang NCAP. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig, Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Diskurso totoo. Totoong balita. Makatotohanang usapan. Dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ugawa. Diskurso totoo. Makinig. Diskurso totoo. Mga kapanalig, let us place ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In everything we do, we give thanks to you, Lord. Giving thanks in suffering, in trials, in loss, in fear, in doubt. Giving thanks in the midst of trials bolsters our anxious heart. By nothing is big beyond your knowledge, power, goodness, mercy, grace, and sovereign plan. Thanking you, God, when you say no. Thanking you, Lord, when you say wait. And thanking you, Father, when you say yes. In Jesus' name, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Makabuhan para sa bayan. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes na hapon, may programa kang hindi mo dapat palampasin ngayon. Si Maro Pahati Sarne, veteranang palaban sa balita talakayan, siya'y subok na't batikan. Si Erwin Ugawa, showbiz na astig, laging
juicy pag nagbigay ng tidbits. At si Ace Acero, lakas sa sports balita. Boses palang panalo na buot mati. Kaya tutok lang, 5 to 6 ng gabi. Kung hanap mo ay totoo, wag na sa iba pa di ba. Makinig, manood, makisama sa talakayan. Diskurso may sasay, di basta kwentuhan lang. Diskurso totoo, ang sigaw ng radyo. Balita'y sariwa, walang palya sa tono. Veritas 846, di kami nagpapalusot. Totoo ang serbisyo, sa masa ay tapat. Diskurso totoo, ang sigaw ng radyo. Balita'y sariwa, walang palya sa tono. Veritas 846. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na naman kami. Ang Diskurso Totoo kasama nyo tuwing Monday, Wednesday, Friday, 5 to 6 p.m. Yes! At wala si Miss Maro ngayon dito. Siya ay kasama namin via Zoom. Via satellite. Via satellite, yes. From Ilocos. Ilocos Sur. Sino nga ba tayo ngayon nandito ulit? Ayan, syempre kasama nyo ang nag-iisang matikas ang boses. Ace Acero. Sir Erwin Ogawa po. What? Mga kapanalig. Oo. At siyempre, si Kuya Bry na hindi kasama sa kanta. Hindi ko alam, pero nandito pa rin ako. Andito si Kuya Bry, ang sigaw. Sariling kanta ka daw, solo. Gusto rin ako kanta. Sa end credits. Ayan. At syempre, ayan, hindi mabubong lahat ng to. This is brought to you by Diskurso Media, your beacon of truth, beacon of trust, laban sa mga huwad na impormasyon at balita. Bisitahin ng Diskurso Media sa aming website sa diskurso.ph o follow kayo sa aming social media pages. Type nyo lang ang Diskurso on Air. Naghahalo-halo yung yung pagiging ace mo, tapos ginagaya mo si Miss Maru. Narinig ba natin si Miss Maru? Parang hindi ko siya marinig kanina. Hi! Oo nga. Ayan. Miss Maru, asan ka ba ngayon? Nasaan ka ba? Chikahan mo naman kami. Oo. Plakado ka pa rin. Ayaw niyo ako pabatiin. Ayan. Hello, magandang hapon po. Ano nga naman pagbati natin sa Ilocano, Maimbag. Mangalem. Hello, Maimbag, Mangalem. Amalem, oo. Teka, sandali. Ako akong mga kasamahan dito Ayan. na siguro mas mabuti. Sila ang bumati sa Ilocano. Diskurso on vlog na po ito. Hindi natin marinig. Parang Hello, vlog. sige. Room tour. Disturso. Room tour. Ito po ang station manager ng Radyo Hi, ma'am. Pilipinas, Lawag. Ayan, si Radyo Miss pa rin. Ayan, hello po. Magandang hapon. Yung amin apo. Mangan po, mangan. Ay. Bakit hindi ko mailagay yung Ano yung ayat-ayatin? Ano ba? Ayat-ayatin. Oo. Maimbag amalemyo amin apo. Napipintas kayo. Amin, at gugwapo. Thank you. Salamat salamat po. po. Balitang bagay po. Salamat po. Balitang bagay. Isa lang po ang masasabi ko, mangan po. Mangan lang. Ako, Mangan. Ayat-ayatin salamat nga lang. alam ko eh. Dalawa lang po kami gwapo dito. Isa po maganda. Eyes for beauty. Kaya nakikita ko yung totoo. Yung hindi ka ba nagsisinungaling. Walang filter. Ganyan. Yes. Pakita niyo na. No sugar Alam niyo, coating. ang babait ng mga tao talaga dito sa Ilocos Sur. Kahit na napakainit, hindi mainit ang mga tubig nila. They are very, very kind. Kaya if you'd like to visit Ilocos Sur, nako, hindi mawawala ang mga gamit nyo. Kapag nagpa-picture-picture kami, si Kuya, kinuha yung namin, yung aming gamit. Pero, hindi nga tinakbo. Very safe. Actually, ang father ko native ng Ilocos Sur, sa may Santa Cecilia ba yun? Oo. At actually I can also say na mababait at sweet ang mga taga Ilocos, lalo na sa Ilocos Norte dahil ang love of my life na si Joy Coting ay taga Ilocos Norte. Ayan, Ilocana ang aking mahal sa buhay. Pero nasa Ilocos Sur. Talagang maisingit. Nasa Ilocos Sur. So nakatikim ka na ba ng vegan langgonisa dyan, Mamaru? Alam mo, napakasaya dito kasi kakatapos lang nung aming competition, the competition for the students, high school students, para doon sa Radio Broadcasting Filipino category. Pero ongoing pa yung contest for Radio Broadcasting for English tsaka yung television broadcasting. Kung maririnig nyo yung mga bata, talo tayo. Mapapalitan tayo.
Ano ba yung ano ba yung ano nila ma'am ngayon diyan? DSPC ba yan? Ano pong event yan? Ano event yan for what? NSPC. Oo, National Schools Press Conference. Siguro mas mabuti pa ang tanungin natin. Relate ako dyan nung high school. Uy, na ganyan din ako. Sumasali ako dyan nung high school news writing. Ano naman ako, technical manager ako. Pakinggan natin yung sasabihin. Sige. Hindi, it's okay. Siguro, maya-maya, teka, busy kasi sila. Pero siguro si Miss Wenda Fajardo ang makakapagpaliwanag sa atin kung ano ba itong National Schools Press Conference at gaano nakatagal ito. Super Miss tagal Wenda, na yan. Si Miss Wenda Fajardo po ay mula sa Department of Education. So, teka, sandali. Miss Wenda, siguro nais lang namin tanungin. Nakikiliti ka ba? Ikaw na maglagay para hindi ka makiliti. Ayan si Miss Wenda Fajardo. Hello po. Hello po, magandang hapon po. Hi, Miss Wenda. No to Ma'am Maru. Nobody would say no to her. So, yes ma'am. So, what was the question? Itong National Schools Press Conference, this is for what? Para sa alito? Of course, this is to train our Filipino learners who wanted to be future journalists. This is a platform for them to make them more skilled, disciplined, and of course also to promote camaraderie despite the competition. Yeah. So, hindi ko nakikita kasi wala akong salamin. Ito NSPC. Last I checked, this has been running for more than 50 years, but we couldn't trace. Kaya pala kasali yung isang host namin. No. Nung 90s pa. Kasi 50 years na to. 50 years, pasok pala. I'm not sure how it's called before. Siguro po hindi pa National Schools Press Conference. So, parang may secondary na term, National Secondary School. Wala akong sana po hindi controversial because I couldn't answer any controversial No, questions. ma'am. I just wanted to ask, for this year, your theme is promoting digital tech for serving the community. So, how do you... I'm sorry, sir. What was that again? Yung ano nyo ngayon, yung tema nyo ngayon for this year, is it all about yung digital tech, yung paglilingkod sa komunidad? Tama ba po to? And, I'm sorry, I couldn't... Masama yata yung linya. Sige. May tinatanong ba kayo? Opo, may tinatanong po si Sir, si Kuya About the Bry. theme of today. yung team ng this year's NSPC. Oo, teka sandali. Nagkakat-kat tayo. Uy, tapos na rin yung sa English category. Nandito na sila sa loob. So, anyway, mukhang nagkakat tayo. So, mag-break muna tayo. Tama. Tama. At magbigay muna tayo ng konting paalala at magbabalik ang Diskurso Totoo. Diskurso Totoo. Talagang everyday marami tayong natututunan. Talagang life is continuous learning, ika nga. Pero kung gusto mo na mas madami malaman sa maiksing oras, mag-Hey Teach ka. Ito ang online educational portal na tiyak bubusog sa inyong karunungan. Mantakin nyo, may 2 million ebooks para sa sari-saring paksa na inyong kakailanganin para sa genuine learning. Hindi basta Google o AI lang, kaya kung hangad nyo na talagang matuto, log-in na sa www.heyteach.com. Uy, kapanalig! Narinig nyo na ba yung OnlyCare card ng J. Aklan Medical? Alam nyo ba na pag kayo ay meron nito, ay 1 to sawa ang inyong check-up sa isang buong taon? Kahit konting ubo o sipon lang, hindi ka na mag-aalanganin magpatingin, di ba? Konting iniinda, ipatingin agad yan. Mas maganda na yung sigurado ka, kesa ay ugat pala ng mas malala na karamdaman yan. Kung gusto nyo malaman kung ano ang nagagawa ng OnlyCare card ng J. Aklan Medical, log-in lang sa www.jaklanmedical.com. Maaari rin po silang i-text o tawagan sa 0963-662-6952 or mag-email sa corporate@jaklanmedical.com. Diskurso Totoo. Okay, ayan, at nagbabalik na naman ang Diskurso Totoo. We're back! We're back. Yes, oo. Yes. Mukhang hindi na babalik yung ating source Okay lang from po. DepEd. Okay lang Kasi yan, kanina na sila. Pero Okay. I will show you the school. Sige. Ano ba ako School pumapasok tour. ko? At para Okay. sa mga nakikinig sa atin dyan, mga kapanalig natin, I will describe it
Kasi syempre Okay. hindi nila nakikita. Ay, di ba? So, Nga pala, we're no? currently in St. Paul. Ito ay St. Paul, Ilocos Sur. Ito ay Laki. isang pribadong eskwelahan. From grade school to college. Tapos dito isinasagawa ngayon yung contest nitong Broadcast. mga iba't ibang mga eskwelahan, iba't ibang mga regions mula sa buong bansa for the National Schools Press Conference. So ito, ang setup nila, hi sir, nagdadala na sila ng mga speakers. Ito ang setup sa loob, pero tinanggal na, nagliligpit na sila. Ito ang setup sa loob. Ito yung parang Digital anchor area booth. ng mga contestants. Nakakurtina sila para hindi sila marinig nitong mga judges. O hindi sila makita ng mga judges kasi kunyari nga nasa radyo, di ba? At para rin wala daw bias kasi hindi mo makikita yung expression, Parang yung The pagkindat ng mga contestants. Pero ang galing ng mga contestants. So yan, doon nakaupo yung mga judges at doon sila nagbibigay ng kanilang mga scores ng mga bata. Uwian na yata yung mga bata kasi tapos na yung mga competition kaya halos wala nang laman itong St. Paul kung hindi yung mga tauhan na lamang ng St. Paul. May iba pang eskwelahan na pinagsasagawaan itong competition outside of St. Paul. At, tingnan nyo ito, napakaganda ng gawa ng mga bata. Ito yung bell tower ng Ilocos. Artistic. Di ba? Ang galing. Ay, may picture ako gawa dyan ng mga sa bell bata tower yun na dito yan. sa St. Paul. Pero kasama rin sa competition yan, yung mga arts dito, kasali rin yan dito sa competition. Visual arts. Nitong may National Festival of Talents kasi, film competition naman yon at saka art competition. Tapos bukod dito sa broadcasting, sa writing, and also other categories na may kinalaman sa mass media. Ando na pala yung mga bata, nagsilabasa na. Teka, tingnan natin kung may mai-interview Miss Maru, sa segue na po kami sa first news natin. Miss Maru, bago tayo nandito na, ready na sa Zoom ang ating public school teacher from Santa Lucia High School, si Sir Jeffrey Macabare. Ayan. Yun, si Teacher Jeffrey Macabare. Ayan, Teacher Jeffrey, magandang hapon po. At welcome po sa Diskurso Totoo. Good afternoon po, Teacher Jeffrey. Hello po. Good afternoon. Miss Maru, Sir Ace, and Sir Erwin. Okay. Thank you for inviting me here. Okay. Ayun. Sir, pakilala naman po kayo. Gaano na katagal sa serbisyo ng pagtuturo bilang public teacher? At saan po kayo nagtuturo? Yun. Okay. So, ilang taon na po kayo nagtuturo, Sir Jeffrey? Ilang taon na po? Okay, medyo may problema ata sa linya si si Teacher Jeffrey. Teacher Jeff. Saan siya nagtuturo? Santa Lucia High School sa Pasig. Sinagot. Thank you so much. Actually, I'm already in public school. Okay. Sir Jeff. Gano'n na po katagal. Sir Jeffrey? Parang nahirapan yata. Yes. 8 years. Yep. 8 total, years. 8 years. Okay. So, ito pong mga kumakalat-kalat na balita tungkol sa sa grade 13, tapos yung aalisin na raw yung senior and junior high school. Wala pong katotohanan yan, hindi po ba? Sir Jeff? Wala pong katotohanan sapagkat paproseso po ang ang gagawin kung halimbawa pong may inisyatibo ang ating ating departamento or ang ating mismong bansa na tanggalin ang K-12. Yan yung naririnig natin mula po sa mga magulang. Actually po, nagsalita po yung aming congressman na isa rin pong member ng EDCOM na hindi po tatanggalin kundi ito ay amendment lamang po. So magkakaroon lang ng ilang mga pagbabago dito, no? Kasi nga sinasabi nila na yung ilan daw kurso o yung ilang mga tinitake up, parang actually may mga estudyante rito Yes, Sir Jeff. Oo, na tatanungin ko nga kung okay sa kanila
Hello, mga senior high school kayo? College na sila. Pero dumaan kayo na senior high school. Okay ba sa inyo yon na nag-senior high school kayo? Yes. Oo, okay naman. Anong natutunan nyo doon sa senior? Skills. Oo, marami raw skills silang natutunan. Ewan ko. Okay, and? Oo, ayan. Sir Jeff. Hello po. Ano yung mga natutunan nyo sa Actually, ma'am, we are the second batch for senior high school po. I have a lot of learnings po. From research, creating research, making different advanced subjects po na hindi sayang. Hindi po talaga, ma'am. Kasi during my college days, hindi na po nahirapan sa mga subjects because feels like yun na yung preparatory stage for college po, yung grade 11 and grade 12. Saan ka ba nag-aaral? Doon po sa public school po, sa Ilocos National High School po. I'm a product of a public school. So when I go to college, nagtapos naman po ako with high honors po. Wow! Yes po. And that's because also of the help of the senior high school program po. Big impact po talaga yun, ma'am. To decide also what will be my course in college po. Ayun. Po. Si, anong name mo ulit? Michael Martinez. Michael Martinez. Ayan. Okay. Salamat sa po dyan. Ilocos Sur. Oo. Thank you, So, Miss Sir Maru. Jeff, Thank you, yun Miss naman. Maru. Positive naman pala. Dun May sa isa mga pang kabataan. issue, di ba? May isa pa. Pero Okay, balik Igan. tayo kay balik tayo kay Yes, malaking Teacher tulong ang Jeff. senior high school. Teacher Jeff? Hello po. Yun nga, sabi nga niya. Hello, sir. Yes po. Si Kuya Bri, Oo. may question Yes, po. teacher. Ako, may question ako kay Teacher Jeff. No, Teacher Jeff, sa 8 years mong ito, na siguro nagturo ka na from junior, senior high, nakita mo yung status ng ating education sa bansa. So, ang mga prevalent or mga dumating na balita sa atin is, first of all, is tumaas ang functional illiteracy natin. Di ba? Nabalitaan natin yan. Now, one of the things na sa mga ina-amend din ng gobyerno is patasin yan, kaya yung DBM nag-approve ng 16,000 positions para sa mga guro. Ito ba ay makakatulong talaga sa inyo? And sa tingin niyo ba sapat na ba itong mga problema, o may mga problema pa ba na kailangan ma-address na hindi pa nakikita ng tao? In your opinion, Teacher Jeff, ano po yung mga yon? Okay. Teacher Jeff? Yes, teacher. Parang medyo hirap yung kanyang communication. Okay, teacher. Ayan. Go ahead. Medyo pang Miss Universe yata yung tanong. Ayan, sorry, I have technical problems, no? Ayan. I'm on air already. Yes po, Teacher Jeff. Yes. In my opinion, and bakit po sa aking karanasan, no, buti na lang, no, maiibsan yung kakulangan natin sa mga guro, di ba? Kasi sa totoo lang, sa katotohanan, up until now, no, malaki po yung malaki po yung populasyon, yung ratio ng population between teacher and student, yung student ratio, yung student ratio natin sa ating mga guro, no. Yes, yung inilabas po ng go signal ng DBM and sa approval din ng ating pangulo, no, na makakatulong to, no. Pero hindi ko pa nakikita kung saan ba ma-allocate yung mga yon, no. Isa yun sa mga problema natin. And pangalawa sa nakikita kong problem natin is yung nutrition ng mga bata. Na pumapasok sila ng walang kain, kasi even I myself, I'm an advisory for already how many years, na na-experience mo na yung bata pumapasok sa eskwelahan ng hindi natin alam kung natututunan ba nila at na isasagawa pa ba nila yun ng tama, despite of the in spite of the assessments that we are conducting para makatulong sa mga bata. Okay. So pag may kakulungan po ng guro, ano pong nagiging epekto sa inyo yun? Dumodoble po ba yung trabaho nyo? Yes po, dumodoble. Kasi imaginein mo na lang na
yung reach lang, yung reach, 'di ba? Kaya ang ginagawa talaga ng mga yung mga guro ngayon, kagaya ko halimbawa po, siksikan sila, 'di ba, yung mga laboratories natin, yung ratio ng mga resources na meron tayo, kulang na kulang para sa mga kabataan, 'di ba? And even us na isisiksik sila sa isang classroom na kung saan yung bata, 'di ba, yung kanila bang learnings ay matatamasa on that day. So isa yun sa challenge din namin, no, kaming mga guro. So sa karanasan nyo, Teacher Jeff, sa karanasan ninyo, no, tawag ba dito, yung mga dumaan sa inyong mga bata na nagtuturo, na tinuturuan, sila ba ngayon ay sa programa ng junior high, senior high, mas na may natututunan ba sila? I mean, yung absorption ng mga pinag-aaralan sa mga tinuturo ninyo o ng mga kapwa nyo teacher sa public school, yung mga bata mas na-absorb ba ang naituturo? Or sa tingin ninyo mas humina ang ng bawat, kumbaga, yung mga dumaan na taon kumpara kukumpira ninyo, mas humina ba o mas lumakas ang learning capacity ng mga estudyante sa public schools? Ayun. Thank you for that question. Actually, luckily sa eskwelahan na pinagtuturuan ko, I'm actually handling senior high school students. And ang ginawa ng division namin at sa tulong din ng inisyatibo ng aming superintendent is that hindi na siya kagaya ng dati na malaki talaga yung populasyon. So, umonte. Let's say for example, I'm handling TBL students. So, technically, ngayon ay humahawak lang kami ng 35 to, ang pinakamataas na dyan ay 40 or 38 to 40, mga ganyan. So, sa ibang school na natatanungan natin, isang malaking problema yon kasi may umaabot pa talaga ng 70. So, tignan mo yung capacity ng gano'n, no? At yung burden sa part ng isang guro. Paano pa siya magiging productive? Kasi, imaginein mo, iisa-isahin niya yung mga yon na maalalayan at masiguro na quality yung naibibigay niyang edukasyon. Patungkol dun sa pangalawang, actually, medyo complex yung tanong. And ang nakikita ko, isa sa mga problem din natin, sa totoo lang guys, is yung, actually, I'll be conducting a research, no? And isa sa mga naging inspiration ko is yung aking 10-year-old na anak, na kung saan, napansin ko yung problema, yung kanilang, yung addiction sa social media, sa computer, isa rin yun sa problem, no? Kasi pag in-observe mo, come to think of it, you have someone inside your home na super duper addicted. Medyo na-cut yata yung kanyang komunikasyon. Okay naman. Ako rin ba? Okay naman ba? Okay naman. Go ahead po. Ako rin ba nawala? Go ahead lang po, teacher. Go ahead lang, Teacher Jeff. Ayun. Actually, sir and ma'am, ang medyo nag-worry lang ako, just last year, 2024, hindi ko alam kung familiar kayo doon sa brain rot. Actually, it's a concept nowadays. Most definitely. Na, alam mo yun, dahil babad tayo, yung naging epekto sa atin ng pandemic, naging babad tayo sa social media, and itinuon natin yung attention natin sa paghanap, pagliway ng mga bagay-bagay para maaliw tayo dahil sa naranasan nating pandemic. And right now, ang experience natin, and actually nagpasa ako ng article sa isang publishing house, and yung merong ang inspiration ko dito is yung decay ng mga kabataan right now, and it's dangerous, no, na makita mo na hindi na sila nagiging productive, not to compare, in all fairness naman, kasi nga syempre we are all victims of this so-called pandemic. And kinakailangan magkaroon tayo ng intervention. Isa-isa nakikita ko, no? Kasi nakita ko mismo sa anak ko, sa mga pamangkin ko, sa mga kakilala ko na, alam mo yun, and yung mga estudyante mo na talagang
pag magtuturo ka, hawak pa nila yung kanilang cellphone. Hindi nila mabitawan kasi they're doing a lot of things using their technology, their devices. Ayan. So yun. So ito ba, last question Doc, no, before tayo mag-break, no? Ito ba, tawag ito, sa tingin ninyo, ang kailangan ba yung mga teacher ang mag-adapt and mag-guide sa mga bata na paano gamitin ang technology ng maayos, or dapat ba ipagbawal na lang kumbaga i-limit para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng brain rotting circumstances. Yes, ayun. Thank you so actually, bilang guro, yun nga, tinawag kaming loco parentis, no? We are the parent inside the school. Pero hindi namin ito magagawa without the help or partnership with the parents, di ba? With the community. So, malaking bagay na, kasi sa totoo lang, no, I have handled several subjects particularly related to this, such as empowerment technologies, media information literacy. Pero bakit ganun? Parang yung mga kabataan right now, no, dapat matuto ang mga guro. Ito ang siguro para sa akin, no, matuto ang mga guro to adapt and to check the trends, 'di ba? Why are these students, our learners are doing this, and how are we going to help them, no? Malaking bagay yon sa ating mga guro kasi nagiging kasi yan parang domino effect siya na sa loob ng school, hindi lang naman ako ang teacher na kaharap nila. Kung ako lang ang gagawa nun at hindi gagawin ng iba, 'di ba? And this is also a message din sa ating mga administrator to guide, 'di ba, na mag-conduct ng training on how are we going to help our learners, no? Much as well our teachers first. Ayun po. Yun. Sana nakikinig ang DepEd sa atin ngayon, no? Sa ating programa. Mukhang maganda ang mga ideas ni hopefully Teacher marinig Jeffrey. natin ang pahayag ng DepEd sa Friday. Sana. Well, ayan. Teacher Jeff, salamat po sa inyong pag-share. Salamat po. Sana makapanayam ka namin uli dito. Okay? Yes po. Thank you po. Dami po natutunan. Thank you po. Ayun. Thank you so much and good afternoon po. Good afternoon po. Ayan, at paalala muna tayo at magbabalik ang Diskurso Totoo. Diskurso Totoo. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee year 2025. Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 37 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. This time check is brought to you by Jabatech Corporation. Unleash your creative genius with Jabatech Corporation. Fronta Veritas Report. Ayan ating Veritas Report, Philippine Consulate sa Hong Kong nagbababala sa mga OFWs laban sa mga sindikatong nag-aalok ng surrogacy jobs. Ulat mula kay Justin Gildod. Hello Justin. Maraming salamat mga kapanalig. Nagbigay ng babala ang Philippine Consulate General sa mga OFW sa Hong Kong, lalo na sa mga Migrant Domestic Workers o MDW, laban sa mga sindikato na nag-aalok ng surrogacy jobs sa Georgia at ibang bansa. Batay sa ulat na natanggap ng konsulado, may sindikato na nagsasamantala sa mga terminated na domestic workers sa Hong Kong para magtrabaho bilang mga surrogate mothers sa Georgia. Ayon sa konsulada, may ilang migrant domestic workers ang nakukumbinsing magpanggap bilang isang returning worker sa Hong Kong at pagkatapos sila ay dadalhin
Bahrain patungong United Arab Emirates at Qatar hanggang sa makarating sa Georgia. Dagdag pa ng konsulada na ang ilan sa kanila ay pagdating ng Georgia ay nagiging biktima ng panggagahasa at maging ang nagbubuntis ay nabibiktima rin. Mahigpit naman na pinapaalalahanan ng konsulada ang mga naghahanap ng trabaho na tumanggap lamang ng mga trabaho mula sa mga lisensyadong Philippine Recruitment Agencies o PRA at accredited Hong Kong Employment Agencies upang hindi na mabiktima ng mga surrogacy jobs. Mga kapanalig, isa sa lagi ang dalangin ng Simbahang Katolika ay ang mapanatili ang kaligtasan ni naman at saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako, ang inyong kapanalig, Justin Hildos. Sumain nyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Balikan lang natin ang RWE mga kapanalig. Alam nyo ba na para sa maliit na halaga ay tiyak may matututunan ng inyong mga anak sa larangan ng basketball? Yes, for only 6,500 pesos, may 10 sessions na ang inyong mga anak na siguradong magle-level up ang kanilang galing. Kaya rise, work, excel, and elevate your game dito sa RWE Basketball Academy. For more information, log on to website www.rwebasketball.com or Facebook page www.facebook.com/rwebasketball. Diskurso Totoo. At iyon, hello po, magandang hapon po ulit. Nagbabalik ang Diskurso Totoo at meron na mga nag-text sa atin sa ating text line. Kapanalig kong 1068. Sabi niya, good afternoon po, nagpapacheck lang po ng attendance. Galing po ito kay Brother Luis Santos ng San Felipe Neri Parish, Mandaluyong. Salamat po and God bless po. And salamat rin sa aking high school friend na si Boylene Cesar, BFF ko. Siya yung tumulong para maging guest natin si Teacher Jeff. Oh, salamat naman. Yes, kada kaming high school. Okay, at ayan din po, kami po ay inyong matutunghayan na mapapakinggan sa DZRV 846 sa AM at mapapakinggan nyo rin nyo po kami sa Signal Cable Channel 313 and E-Radio Portal. Ayan, ang telephone numbers namin 8925-793-1239. Ang text line namin 0918-837-427 or 0918-VERITAS. Ayan, you can follow on our social media accounts. Ayan, at napapanood din kami sa Veritas TV Sky Cable Channel 211 at Facebook live stream DZRV 846. Ayan. Live. Napapansin ko, Kuya Ace, no? Pag kung saan ka nakaupo, minomodulate mo kung sino yung napapalitan mo. Ginagaya mo si Miss Maro. Okay na ba ako? Yes, medyo choppy ka lang, Miss Maru, pero okay ka naman. Choppy pa rin. Understandable naman. Nako, manageable. choppy din yung aking guest na may... Ano pang kaganapan ba dyan, Miss Maru? Ano po ba nangyari dyan? Lumayo kasi ako dun sa... sa ngayon kasi nagde-deliberate yung mga judges kaya medyo maingay doon sa posisyon ko kanina. Lumabas ako. Ang init dito, grabe. Kahapon, ma'am, 45 degrees Celsius. Tapos kanina naman, 40 degrees Celsius. Pero dahil doon, uulan naman. Mamaya-maya lang yan. So, nakita ko si Ma'am Jessica, naging speaker dyan, di ba? Miss Maru, si Ma'am Jessica. Pero, mas mainit siguro kapag may kaperahan ka, diba? Ayun. Tama. Okay. Diba? So, usapang kalusugan tayo because wealth is health. Hindi ba baliktad? At ayan, isa pa na ready natin sa Zoom, isa sa ating magiging kapanayam natin ngayong hapon na ito, si Miss Don Abigail Patricio Zuleta. Pang artista yung pangalan. Kala ko si Miss Don Zuleta na. The Beautiful. Ayan, si WPCEPP. Ay, ayan, nawala po sa Zoom si Miss Don Zuleta. Pero babalik siya. Siya po ay Certified Wealth and Estate Planner. Talagang iaangat niya ang financial Idon Zuleta mo. Kailangan natin yan, diba? Yes. Ito ang version ng financial mo. Pag sinabing Idon Zuleta, sabi nga nila at least ang sources of income natin at least 5 daw so para maging matiwasi ating pamumuhay. Eto, okay na. Okay ba ako? Okay ako ngayon? Medyo napuputol-putol ka, okay yung quality ko? Putol pa rin? Okay na po. Yes. Okay. So kahit na. Ayan, okay ako ngayon. ngayon. Okay na siya.
Ayan. Yan. Yes. Pero totoo yan eh. Okay, better? Yeah. Okay. Oh. Eto, kasi kasama natin ngayon, katabi natin ngayon mismo, Ayan na po. si Miss Dawn Zoleta. Dawn. Hi, Miss Hi, Dawn. Miss Zoleta. Ayan. Idon Zoleta, Okay, Zoleta mo Don. ko. Yan. So ma'am, kayo ba ay... Wait lang, wala pa. Wait lang, hintayin natin. Gusto ko nang itanong sana eh. Kalmaan mo lang. Yaman na ako eh. Kuya Brian. Ayan. Okay, let's introduce her first. She's a wealth planner. Ayan na. Nag-e-echo ba ako? Hindi Yan, naman. she's a wealth planner at pagkatapos ay dati rin siya media practitioner at marami mga awards na ito when it comes to speaking. Yan, napakagaling na speaker niyan. At ngayon kasama nga natin siya para matutunan natin kung paano natin sisinupin ang ating pera. Ayan. Kasi ang kwento niya, ang dami raw na mga OFWs na kumikita ng napakalaki. Pero pag natapos na yung kanilang kontrata, walang naipon. Wala silang may bahay, minsan may kotse, pero walang naipon. Kaya pag nagkasakit na, malaking problema na. Kaya, Don Zoleta mo kami. Miss Don Zoleta. Hello. Good afternoon. Good afternoon Good po, Miss afternoon Don po, Zoleta. Good afternoon. Ay. Hello. Hello po, kamusta naman po kayo? How are you? Yes. Kasi ganda pa rin ni Don Zoleta. Ay! Oo nga eh. Nalito nga kami. Kala Nalito, namin oo. artista yung magiging speaker namin for today. Ayun, duty niya. Ayan, so Miss Dawn, may question na po si Kuya Bry para sa inyo. Kuya Bry, ano po ang inyong katanungan? Nawala ako, na-starstruck ako kay Miss Dawn eh. Pero, tawag ito, like what Miss Maru said, ano ba ang nagiging specific problem ng mga Filipino. OFWs? Bakit ganun ba ang recurring theme sa kanila pagdating sa pera? Malaki ang bahay nila, malaki ang kinikita nila, pero pag natapos ang kanilang trabaho, wala na. Walang ipon. Walang ipon. Diba? Bakit nangyayari yun? At paano napiprevent yung ganon, Miss Dawn Zoleta? Actually, malaking factor po talaga yung mga yung kultura natin, isa na yan, yung mga kasanayan, tapos yung behavior ng bawat Pilipino, no? Hindi lang OFWs, pero sa kalahatan. So, yun yung mga nakikita namin, no, sa industriya na nagiging challenge. Yung behavior kasi is malaking factor yun eh. Yung mga practices na nangyayari noon, nadadala pa rin natin ngayon. Yung mga sa OFWs, ang kailangan talaga is magkaroon din ng sapat na kaalaman pagdating sa financial literacy na kasalukuyan natin nagiging advokasya na magturo na kung paano ba sisimulan yon. Tapos, sabi nyo nga po kanina, di ba, tinatanong nyo, so ano ba yung mga pwedeng gawin? O ano pwede nilang pagsimulan, no? Unang-una po, kailangan nilang malaman kung ano ba yung cash flow. Dapat malinaw kung paano yung cash flow nila. At magsisimula ito sa kung magkano yung income at magkano yung budget nila kada buwan. Pangalawa lang doon yung disiplina. Hindi gagalawin o hindi lalagpas doon sa budget na ginawa o sinet aside na nila o nilista na kada buwan. Yung iba kasi ubos-ubos biyaya. Ang sinasabi nila, wala, hindi kasya. Yung aking pera, yung sweldo ko kasi para lang sa pag-aaral ng anak ko, o kaya yung mga expenses namin sa bahay. Yung pag kinalculate nila, ang feeling nila walang sobra. Totoo ba yun na wala nga sobra? Kulang pa raw ang sweldo. Lalo na isang seafarer. Okay. Sa ano naman po, no, sa side ng mga seafarer, no, hindi naman pwedeng basta sabihin kinulang lang. Ang napansin ko, isang factor din doon is hindi talaga nakukompute ng maayos yung tamang gastusin kada buwan kasi hindi po naisasama yung gastusin kapag nagbabakasyon. Kumbaga po, hindi po talaga siya pwedeng ihalin tulad sa isang empleyado. Ang empleyado po kasi regular na monthly may income. Kapag mga seafarers naman o kaya mga ibang land-based OFW, meron po silang tinatawag na kontrata. So yung kontrata po na yon, hindi po fix yon. So may mga panahon na siyam na buwan lang sila magtatrabaho o kaya naman isang taon sila magtatrabaho tapos wala ng kontrata o mga may bakasyon sila na 3 months.
Ngayon, hindi na pa-practice po yun nung pati yung pinapadalan sa Pilipinas na kailangan pala Oo nga, na ang i-divide nagbakasyon, ang ko daming doon ginagastusan. sa aking sahod ay hindi yung 9 months lang na nasa ako. Yes, Ms. Dawn. Yes po. Go ahead. Go ahead lang po. Ayun, dinidivide lang doon sa kung nasa barko o nasa ibang bansa. Kailangan isinasama doon sa computation yung bakasyon nila. So kung 9 months yung kontrata, dapat divided by 12 months yung budgeting nila kung talagang 3 months yung bakasyon nila. So makikita naman nila yung average. So kailangan i-divide by 12 months para hindi sila kapos. Ako sa tingin ko, tama yan eh. Bukod sa good budgeting best practice, yung tigil-tigilan ninyo yung grandstanding, lalo na yung mga... Pag galing abroad kasi, di ba, tingin ng mga tao, mapera. Minsan din naman kasi ganun din yung ibang tao, pagdating sa kailangan parang obligado silang magpamutmut. Palibre ka naman. Tigilan nyo yan, practice na yan. Tama na po tayo sa mga utang na loob. Please lang. Sapat na yung chocolate lang, yun yung pasalubong. Wag nang... Diba? Akala mo kasi meron silang padalang pera kapag nanghingi ng pasalubong, di ba? Wala naman silang pinadala sa'yo nung ikaw ay nag-abroad. Tapos pag uwi mo, asama ng loob kung hindi ka mapainom, di ba? O kaya makapagbigay ng mga pasalubong. So, yung kasi minsan parang negative din sa ibang tao yung sasabihin mo, mag-ipon ka. So, paano mo siya i-encourage na mag-ipon, Ms. Dawn? Kasi po nating naririnig na iyan yung sinasabi, mag-ipon. Pero alam niyo po, ang pinaka pong maganda po is magkaroon muna tayo ng encounter with them or makilala muna natin yung kausap natin o yung kakilala natin bago natin yung sabihin. Kasi po unang-una po sa lahat, pwede po kasi na na kulang yung income kaya hindi makaipon. Merong ganong factor. Pwede rin naman na nabaon sa utang kaya hindi makaipon kasi nagkaroon ng health crisis sa family. So ang maganda po dyan is kailangan munang i-complement natin or mag-meet kayo halfway bago nyo sabihin doon sa tao na mag-ipon. Alamin nyo muna yung sitwasyon niya bago kayo o ayusin muna kung ano man yung dapat ayusin bago kayo unti-unti gumawa ng strategiya kung paano nyo makakapag-ipon yung isang tao. Alam niyo po ang nakakatuwang storya po to na practice na narinig natin sa ibang bansa. Sa ibang bansa kasi, alimbawa kapag meron silang extreme weather conditions like may winter, tapos merong summer, kapag winter nag-iipon sila kasi kailangan mas mahal yung kuryente, gagamit sa parang langgam, di ba? Na magpe-prepare sila. So isang factor yan. Tayo tropical country. So hindi masyadong extreme. So kumbaga, hindi talaga nakakapag-prepare, walang force para gawin yon. So ganun din sa Pilipinas, kailangan strategic tayo para makaipon o makapunta doon sa point na mag-iipon na yung isang tao. Yun kasi naririnig natin, sabihin na mag-ipon. Pero kung tutuusin, kailangan talaga magkaroon ng strategiya paano niya gagawin yung mag-iipon o makakaipon siya. Miss Dawn, ako naman po may question. So, isa rin po kasi sa lagi pong nire-remind din po sa akin ng parents ko. Pero syempre, gusto ko rin naman po marinig yung opinion nyo on this. Is, of course, every time na meron kang kita or meron kang income, kapag syempre hindi mawala dyan yung payments, yung savings, tapos payment, savings, mga bills, yan, expenses na outside na, personal expenses. So, tama ba dapat ang pagkakasunod-sunod niyan is of course, expenses, bills, bills, savings, tapos expenses. Kung ano yung syempre, 100%. Kung bagay, i-divide mo siya as mauna muna dapat si bills, tapos si savings, tapos si expenses, or dapat ba si savings muna bago si expenses, tapos si si bills muna bago si savings, tapos expenses? Paano po ba? Po. Alam niyo po, marami pong pag-aaral na lumalabas sa ibang bansa. Yung mga pag-aaral na yun, minsan po kasi tinutry natin yung practice ng ibang bansa. Maganda po yan, may tinuturo na, actually yung tinuturo nga is mag-save muna bago magbayad ng bills. May mga ganon.
However po, dito sa Pilipinas, malaki nga yung, malaki yung gastusin, yung inflation natin mataas, tapos mababa yung sweldo. So, babalik po ako doon sa, parang dahan-dahan, small steps po muna tayo. Bago tayo pumunta doon sa mga percentage, kung ilan ba dapat o ano ba dapat gawin, mag-set muna sila ng amount of money na kaya nilang gawin. Start small step. So sa kultura po kasi natin, hindi po ito naging practice. So small steps muna. So kung halimbawa, sa isang taon, ang kaya nilang ipunin is 500 per month. Pwede na po yun. Kasi po, ang bibilangin mo doon is yung consistency. Pag nasanay ka na may 500 pesos ka na itinatabi kada buwan, pagdating mo ng dulo, magkakaroon ka ng parang good job, di ba? So pag nagkaroon ka ng, nakita mo na kaya mong gawin sa ugali nating mga Pilipino, doon tayo mas nakikita natin na kapag kaya nila, tsaka nila i-level up the next year. Hanggang sa dumating yung point na gayahin na nila or sundin na nila yung mga percentage o yung mga strategy. Kasi lahat po yun ay nandun lang sa Google eh. Pero yung applicable sa ating mga Pilipino, ganun tayo. Kultura natin, small steps. Di ba mahilig tayo sa parang natutuwa tayo pag nagkakaroon tayo ng recognition sa sarili natin. Recognize natin. Pero saan ka magsisave? Is it sa bank o Alcansya? Di ba nauusap po ngayon yung Ipon Challenge, Miss Don? Yung Ipon Challenge sa Alcansya. Actually, pwede naman po magsimula sa bangko eh. Talagang po tayo, kasi meron naman yung mga ATM, mga empleyado. Start small, tapos sa bangko muna. Pag nakita, meron ng habit, sakat na lang sila mag-level up. Huwag muna mag-invest, ganun muna, start small. Okay po. Gusto ko yung sinabi ni Miss Don, no? Pero yung katanungan mo is, may simplified ko dyan solution ako dyan Lalo na para sa mga katulad natin na may mga asawa, pag nakuha mo yung pay mo sa every payroll mo, no? Kung ipaprioritize mo bill, bill, savings, tapos expenses. Yung parang pagtanggap mo ng pera mo, prioritize mo kay misis. Bigay mo na doon. Huwag ka na mag-isip. Para ma-save mo na. Tapos na. Wala ka ng problema sa iniisip, di ba? Siya naman problema. Oo, yun na yun. Wife knows best. At least hindi ka aawain kasi binigay mo yung buong pera mo okay na. So, dapat mag-ipon yung lagi. Last question natin for Miss Don. Ako, last question ko for Miss Don before tayo mag-end sa interview. Miss Don, ano ba masasuggest mo na starting para sa mga kapwa natin, mga kapanalig natin na nakikinig? Ano ba yung pwede mo mabigay sa kanila na for starters na pag-iipon? Ayan, lalo na maraming ngayon ng mga new generations mga basic. Na nag-adulting na sila. Ayan, ano bang pwede mo ipahiwatig sa kanila? Ayan. Okay. So, ang ganda po ng katanungan na yan, no? Number one, unahin po natin na kailangan alam natin yung gastos natin kada buwan. Magkaroon po ng budget. So kung ang budget mo ay halimbawa 10,000 or 20,000 a month, dapat po sa isang taon mag-stick ka po dun sa budget na yun. Okay. Tapos yun yung una-una. Magkaroon ng budget, tas fix. Number two po, magkaroon po ng disiplina na kahit ano pong mangyari, hindi po tayo magiging deserve po to at YOLO. Actually, maraming ganyan Okay. So, natin yung habit na yon at naging consistent ka every month na hindi ka lumalagpas doon, hindi ka po magkakaproblema sa finances mo. At huling-huli po, pangatlo, sa isang taon, mag-set aside ka po nung kaya mo at alam mong magagawa mo. Sabi nga, magkaroon kayo ng SMART goals. Ang pinakamahalaga po doon is yung attainable, magagawa po ninyo, realistic. Diba? Tapos gawin nyo po siyang consistent for 12 months. Isang taon lang. Kung 500, kung 300, kung 100 yan, doon po nyo simulan. Tapos pag nakita nyo po on the 12th month, tapos nagawa nyo, doon nyo po makikita na pag nakita nyo po kasi na kaya nyo, sigurado po ako next time, saka nyo na siya dagdagan ulit. Yun, be consistent, maging discipline, tapos magkaroon ng habit. Magiging habit na yun ng pag-iipon ng... So, ayan. Now you know. Now we know. Ikaw, Erwin, may katanungan ka pa ba kay Miss Don Zuleta?
Yun na nga, so nabanggit ko kanina na maraming nag-iipon challenge nowadays, di ba? So, I'm sure malaking tulong din yun, Miss Don. Yung mga alkansya, di ba, na mga bills. Tingnan niyo po yung alkansya na yon, di ba? Meron po ako noon yung mga alkansya na yan, syempre pinag-aralan din po natin yung mga iba't ibang strategy po na ginagawa din ng ibang tao. Tingnan niyo po, yung strategy na yon, tinatanong niya magkano yung kaya mong iset aside kada buwan. Tapos gagawin mo siya. Tapos yun lang. Ganun lang siya kasimple. Kasi yung mga ganong alkansya na or habit, ang pinoform niya habit consistency. Yung bills nga po, nagagawa nating bayaran per month, di ba? So kung kahit 500 lang. Tapos saka mo na i-reward yung sarili mo pag delaying gratification. Sa dulo niya na po i-reward yung sarili mo. Unahin mo ang mga responsibilidad. Perfect. Very well said, Miss Don Solueta. Miss Don, may last question ako. Ayan. Last na talaga. Final na to. Basta usapang pera, maraming tanong Hindi, ito lang. Sa tingin niyo, ang ating mga kababayan ba ay handa na para sa financial literature? At kung gusto na ba nilang mas malaman literacy. Financial literacy. Literacy, sorry. Tawag ito, kung gusto pa nilang malaman to, paano kanila ma-reach? Ayan, pwede niyo po akong ma-reach. Pwede po niyo akong hanapin sa Facebook ko. It's Don Zoleta, DEWNZOLETA. Hindi po yung artista. Or you can me sa 0921-688-7552. Madami mag-PM yan. For sure. Okay. At so, Miss Don Don, Soleta na yan. maraming salamat po sa inyong sharing and advices. At ayan. Sana lahat tayo maging financially free, di ba? Oo. At ayan, at unfortunately po, wala na po tayong much time. Ayan, at maraming salamat po, Miss Don Solueta. And ang susunod po sa amin, may susunod po na Healing Mass Veritas, headed po by Reverend Father Gian Sagum. Ayan, at muli po, ako po si Ace Acero, Erwin Ogawa, at ako si Kuya Bry, and from Ilocos, ako po si Marupa Hati Sarna. Thank you so much for being with us today. Ayan, maraming salamat po at sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat. Thank you po. Good night. Good night. See you guys. Bye-bye. Veteranang palaban sa balita talakayan, siya'y subok na't batikan. Si Erwin Ogawa, showbiz na astig, laging updated, juicy pag nagbigay ng tidbits. Si Ace Inyong napakinggan ang Diskurso Totoo. Totoong balita, makatotohanang usapan dito sa Veritas 846. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama sina Maru Sarne, Ace Acero at Erwin Ogawa. Diskurso Totoo.